Nagdim ang ilaw at natahimik ang paligid. Iniwan ako ni Alexa na siyang nagpakabog palalo ng puso ko. Namawis ang mga palad ko at nangatog ang mga binti. Hindi ko yata kaya. Gusto ko na ulit mag-back out. Ngunit sinenyasan ako ng DJ na umakyat na sa stage. Umalingaw-ngaw ang tunog ng isang sexy na musika. Hindi ako familiar doon. At sa totoo lang ay hindi ko alam ang gagawin ngayong nasa harap ko na ang entablado. Ni hindi ko na nga maihakbang ang mga paa ko. Sabay mo lang yung balakang mo sa tugtog, Freya! Mahinang sigaw ni Alexa sa gilid. Pumikit ako ng mariin at kinagat ang labi ko. Inapak ko ang isang paa sa stage. Hita pa lang ang litaw at hindi pa ang buong katawan ko. Tumutok doon ang spotlight na umani ng hiyawan sa mga nanonood. Nagpalakpakan ng iba at may iilan pang sumipol. Wow! Legs! Kumuyom ang mga kamay ko at kinagat lalo ng mariin ang ibabang labi ko. Takot man at kinakabahan ay tinuloy ko ang hakbang sa banayad na paraan hanggang sa buong ako na ang natatapatan ng spotlight. Lalo silang naghiyawan at ang ilan ay tumayo at lumapit sa unahan ng stage. Kahit na nakamaskara ay pakiramdam ko nakahubad akong nagsasayaw sa harapan nila, nakalantad at walang naitatago. Dahan-dahan akong lumakad sa gitna habang ginigiling ang bewang ko ng bahagya. Hindi man sigurado sa galaw ay pinilit kong sumabay sa musika. Sapat lang para sa malamyos na tugtog ng musika. Pumikit ako at pilit sinikmura ang lahat. Sumayaw base sa tugtog, gumiling pababa at pikit matang tinuwad ang puwetan ko pataas. Nagsigawan sila at mas lalong dumami ang lumapit sa stage. Ngunit ako ay mas lalong nang niliit para sa sarili ko. Do I really need to do this? Teacher ka, Freya, hindi bayaran. Gusto mang maluha ay pilit ko yung pinigilan. Sa pagmulat ng mata ko ay halos nasa harapan na sila. May matanda, may kaedaran ni tatay, mukhang tambay sa kanto at iilang binata. Nadaanan ko pa ang lolo na dumila sa labi niya at pinasadahan ako ng tingin. Umiwas ako nang maramdaman ang pagtataasan ng mga balahibo ko. Ano bang ginagawa mo, Freya? I do not belong here. Gusto ko nang tumakbo, ngunit hindi ko naman magawa. Nagpatuloy ang tugtog, kaya naman tinuloy ko ang pagsayaw at pawang giling na lamang yun. Gusto ko nang matapos to at umuwi, umiyak at humingi ng tawad. Lumakas ang hiyawan nang mainagtapon ng 1,000 sa paanan ko. Gumaya ang iba at maraming kulay asul na ang lumilipad sa ere. Ganito ba kahayok sa tawag ng laman ng mga kalalakihan? Mga hindi marunong makontento kahit ang iba ay kita kong may kumikinang na wedding ring sa mga daliri. Humakbang ako ng 1 beses, ngunit may sapat na layo sa kanila. Halos abutin na ako ng iba at pilit gustong hawakan. Lumalayo ako kapag ganun. Hindi ko na maaatimpang hawakan ng iba. Gusto ko na lang na matapos na to. Niningon ko ang DJ. Sumenyas ito na patapos na ang kanta. Kaya naman nilibot ko ang tingin ko sa kabuuan ng club. May kadiliman at ang stage lang ang maliwanag. Marami ang nakatayo ngunit marami pa rin ang nakaupo. Dumako ang tingin ko sa 3 lalaking nananatili sa mesa nila. Ang 2 ay hindi naman nanonood at pawang sa telepono nila abala. Ngunit ang isa ay prenteng nakasandal sa upuan at nakakrus ang mga braso sa harap ng dibdib niya. Ramdam ko ang mariin na titig nito, ngunit hindi malinaw ang itsura niya sa paningin ko. Gumiling ako ng 1 beses bago sinalubong ang mga tingin niya. Nagawa ko pang ang titigan. Kuminang sa kaunting ilaw ang berdeng mga mata niya na muntik ko nang ikinatumba. Ang titig niya ay lalong dumilim at nakapapaso na. Imbis na kabahan ay nagawa ko pa siyang ngisihan. Look what you made me do. Gusto ko yang isigaw para makonsensya siya. But I doubt if he has conscience. Ni hindi nga niya maamin na siya ang lalaki na kasalo ko sa kama. Sino ba niloloko mo, Freya? Wala naman niyang pakialam kahit ilang lalaki pang bigyan mo ng extra service. Baka nga una pa yan sa pila. Hinagod ko ng 2 kamay ko ang buhok sa patak ng huling tugtog at mabilis na tumalikod. Iniwan ang entablado at ang mga nanonood na lunod sa pagnanasa. No one can touch me. Not anymore. And not him. Habol ko ang hininga ko at mabilis ang tibok ng puso pagkalabas ko sa stage.
Nag-aabang sa gilid si Alexa na inabutan ako agad ng bottled water. Nahahapo ako at hindi makapaniwalang nagawa at kinaya ko yun. Napailing ako at mabilis na hinatak ang mga damit ko kanina at nagbihis. Hindi ko na yata kaya magtagal sa ganitong lugar. Dumaan pa sa utak ko ang titigan namin kanina. Hindi siya agad na umalis at mukhang balak pa akong hintayin na lumitaw sa labas. What is he after to? My body? May ibang daanan ba? Tanong ko kay Alexa na may tinitipa sa telepono niya. Sandali, ihahanap kita. Tatalikod na sana siya, ngunit biglang pumasok sa loob ang matangkad at sexy na babae. Ito ata ang boss nila. Naka-formal attire ito kahit na alam naman ng iba ang gawain dito sa loob ng club. Mataray ang pagkakahulma ng kilay. Maging ang kulot ng buhok ay bumagay sa hilatsa ng mukha niya. Alexa, may gusto mo pa sa bagong recruit mo? Liningon ako ng babae at tiningnan mula ulo hanggang paa. Kumunot pa noon ito. Maaring hindi nagustuhan, agad akong nagbihis. Sorry ma'am, sa'yo lang po ang gusto niya. Kumapit pa sa braso ko si Alexa at pilit ngumiti sa babae. Tumikwas ang kilay nito at pinag-cruise ang mga kamay sa harap ng dibdib niya. Sa tingin ko ay hindi na maganda ang tingin niya sa akin. If that's so, si Lena na lang. Tinawag nito si Lena na agad tumalima. Tumalikod na kami ni Alexa at balak nang umuwi. Sayaw pa nga lang nasusuka na ako. Paano pa kaya kung mas malala pa dun? Hindi ko naman nahayaan na bayaran ng katawan ko. I should value it more now. Hindi na ako papayag na maangkin pa ulit ng kusino mang lalaki. No, hindi na. Sino po ba, ma'am? Dinig kong tanong ni Lena sa babae. Rinig ko pa ang mga takong nilang papalayo at hindi ko alam, ngunit parang gusto ko silang pigilan at hindi nakaharapin pa ang lalaki. Nagagambala ang damdamin ko, ngunit hindi ko dapat maramdaman ng ganito. Kaya lang hindi ko maialis ang atensyon ko sa kanila. At sa huling sagot ng babae ay napaawang ang mga labi ko. Kian Salvador is the name. Sa pangalawang araw ko ay sinubukan kong maging normal ang trabaho ko. Kahit alam kong hindi yun legal. Hindi normal na trabaho. At paniguradong hindi lahat ng nandito ay gusto ang ganitong trabaho. Kahit ilang pa rin ay sinubukan kong mag-ayos. Marahan ko pang nilalagyan ng lip gloss ang mga labi ko upang magkaroon yun ng kinang mamaya. Huling hagod pa ng lip gloss bago napukaw ang atensyon ko sa cellphone kong umiilaw. Carl calling. Bakit Carl? Bungad na tanong ko. Pinapatayan ako ng cellphone ni na mama at mabuti na lang ay tinawagan ako ngayon ni Carl, ang nakababatang kapatid ko. Hindi ko alam kung paano sila kakausapin. Ate, mahina ang boses nito at dinig ko rin ang mahinang iyak ni Letlet. Bakit? Kinabahan ako at napatayo. Napakapit pa ako sa upuan at doon kumuha ng lakas. Sa tono niya ay paniguradong hindi magandang balita ang hatid niya. Ano? Galit si tatay? Halos bulong na sabi niya. Napabuntong hininga ako at napayuko. Alam ko. Humina ang boses ko at muling naupo. Hindi naman basta nawawala ang galit ni tatay. Tama lang siguro na magalit sila, lalo na kung ang balita ay nangangabit ako. Sino bang magulang ang gustong maging kabit ang anak nila? Mas matindi ngayon, ate. Kinakalat kasi ni Aling Marites na pokpok ka raw. Kaagad akong natigilan at napigil ang paghinga. Paano? Nino niya nalaman? Sa anak niya yata. Nakipagrambulan dun kanina si mama, pati si Letlet, inaaway ng mga kalaro niya at sinasabing paglaki raw, pokpok din. Dinig ko ang haikbi nito na nakapagpahina sa akin. Nasasaktan ako. Na nasasaktan ang pamilya ko dahil sa akin. And they don't deserve that. Maling desisyon nga yatang pinasok ko pa ang ganitong trabaho. Kahit hindi ako nag-aalok ng extra service ay wala pa rin kaibahan yun na nagtatrabaho ako sa isang club. Huling araw na to at uuwi na ako dun. Shh, tama na. Uwi ako dyan. Pang-aalo ko rito. Ngunit hindi siya matigil sa paghikbi. 16 years old na siya pero hindi niya talaga mapigilan ang umiyak. 7 taon ang tanda ko sa kanya at sunod naman sila ni Letlet. Totoo ba yun, ate? Natahimik ako at hindi makasagot. Kahit sabihin kong hindi, ay nagawa ko naman talaga. Eto at nakabihis na nga ako. Nagawa ko pa ngang mag-ayos. Bakit ba kasi may pakpak ang balita? Maraming bibig ang makakati at hindi mapigilang hindi ibuka at magkalat ng buhay ng iba. Nakagat ko na lamang ang labi ko. Hindi nakasagot at napatay ko na lang agad ang tawag.
matapos pumasok sa loob ang grupo ng mga babae. Sa gitna si Lena at nasa 10 ang nakasunod sa kanya. "Umabot pa kayo sa langit?" tanong ng isa pagkaupo ni Lena sa isang mesa. Ngumuso ito at tiningnan ng maarte ang mga kuko. "Muntik na, kaya lang pinatanggal niyang maskara." "Tinanggal mo naman?" eksaheradang tanong ng isa. May pakiramdam akong pinag-uusapan nila ang lalaking dapat uupa sa akin, ngunit napasa kay Lena at hindi ko mapigilan ang hindi ibuhos ang buong atensyon sa kanila. "Syempre no, ang gwapo kasi. Batak pa yata ang katawan. Kahit bigyan lang niya ako ng isang anak, payag na ako." Kinuha pa nito ang maliit na salamin sa mesa at sinipat ang sarili mula doon. Inayos pa niya ang buhok at hinaplos ang pisngi niya. "Bakit naman hindi kayo umabot ng langit?" tanong ng isa. Hindi nakatakas sa paningin ko ang pag-irap ni Lena at bahagyang panguso. "Sad to say, hindi ako hinahanap niya. Wala rito ang hanap niya." Sinigaw pa niya ang huling sinabi bago ako binigyan ng isang sulyap. Napaiwas ako ng tingin at pinagpatuloy na lamang ang pag-aayos. Mas mabuti nang ganun na lang ang isipin nila. "Aw, jackpot ka na sana, girl!" Nag-aapiran pa sila ron at tumawa. "Sayang nga. Pero babalik yun dito ngayon. Baka hanapin ako." Makumpiyansang sagot nito. Hindi ko na sila sinulyapan ng tingin at hinintay na lamang si Alexa. Hindi ko rin naman balak pang malaman ang mga plano nila o kung sino pang mga lalaking uupa sa kanila. Basta ako ay huling araw ko nang magsayaw dito. Humahangos pang dumating si Alexa at hindi magkamayaw sa pag-aayos ng buhok. Inabutan ako nito ng sobre na kinakunot ng noo ko. "Ano to?" Binuksan ko yun. At makapal na libo-libo ang laman. Agad ko yung sinara at binalik sa kamay niya. Hindi ko yun matatanggap lalo na at galing yun sa pagsayaw ko kagabi. Hindi ko yata masisikmurang ipangkain yun, lalo pat alam kong gawa sa iligal. "Ayoko nito." "Sa'yo yan, Freya. Pinagpaguran niya ng katawan mo." Sinuksok nito sa bag kong nakasabit ang sobre at nakangiti pa akong hinarap. "Nga pala, may stage name ka na. Magdalene na ang tawag sa'yo. Nakahakot ka kasi ng maraming salapi kagabi kaya nagpa siya si ma'am na bigyan ka na ng stage name." Humiyaw pa ito na kinatingin nila Lena. Habang ako ay nakangiwi at hindi alam paano ko sasabihing hanggang ngayon na lang ako sasayaw. Kung hindi man ako makauwi sa Pangasinan ay maghahanap na lang ako ng ibang matinong trabaho. "Ano kasi, balak ko na sanang itigil to." Mahinang bigkas ko. Mula sa masaya niyang muka ay unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya. "Bakit?" "Sorry, uuwi na kasi ako ng probinsya." Yumuko ako at kinagat ang labi ko. "Pero pwede bang sumayaw ka pa ngayon?" Nagmamakaawa ang tingin nito at hinawakan pa ng mahigpit ang dalawang palad ko. Sa totoo lang, maganda at mukhang matino si Alexa. Hindi ko alam kung bakit siya nagtatrabaho sa ganitong lugar. "Alexa, bakit ka ba sumasayaw?" Liningon ko siya at nakitang napaawang ang labi niya sa tanong ko. "Hindi, Freya. Hindi na ako sumasayaw." Umiling ito at binitiwan ang mga palad ko. Umupo pa ito at nilabas ang lipstick niya. "Kung ganun, bakit ka dito nagtatrabaho?" Tinapos niya ang pagli-lipstick bago ako hinarap. "Ano bang dahilan ng lahat kung bakit sila nandito? Kahirapan?" Hindi siguradong sagot ko na ikinailing niya. "Hindi, Freya. Pera." Sigurado siya at tinapik pa ng mahina ang braso ko. "I'm a mother of 2, both princesses. Ito lang ang mabilis na paraan upang kumita ng pera. Isang araw lang hanggang 20,000 na kitaan." Bahagyang nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi makapaniwalang nanay na siya. Lumibot pa ang tingin ko sa paligid at inisip kong ilang magulang ang nagtatrabaho rito. Hindi ka ba natatakot na baka ikahiya ka ng mga anak mo o mangyari to sa kanila? Hindi ko lang maiwasang isipin kung ano ang magiging reaksyon ng mga anak niya kapag nalaman nila na ganito ang naging trabaho niya. Bumuntong hininga si Alexa bago gumiti sa kawalan. "Natatakot. Tinigilan kong sumayaw at naging recruiter ako. Nag-iipon lang ako, Freya. Tapos titigil na rin ako. Kaya sumayaw ka na ngayon para lumaki ang ipon ko." Ngumiti pa siya ng malawak sa akin at tumawa nung samaan ko siya ng tingin. "Sige na, move those hips, bebe." Asar pa niya bago ako hinarap sa salamin. "Next ka na." Tinapik pa niya ang mga balikat ko. "Nandito ulit yung gwapo kagabi." Si Lena na nanlalaki ang mga mata. Nakatitig lang ako sa refleksyon ko. Hindi mawari kung mangangamba ba ako na bumalik dito si Kian.
Malabo naman siguro na makilala niya ako sa likod ng maskara. Umiling ako at pilit inalis yun sa isipan ko. Hinayaan kong magsawa ang mga mata ko sa suot na pulang brassiere. May design yun na butterfly sa likod at sa harapan naman ang lock. Ang pang-ibaba ay manipis at lace na design sa bawat gilid. Hindi ko lubos akalain na magtatrabaho ako sa ganitong lugar at magsusuot ng mga ganitong damit. Tama na, Freya. Huling gabi ko na ngayon. Titigil ka na. Kapag tinawag ang stage name mo, diretso ka na kaagad sa stage para agad tayo makauwi. Mag-aalas 10 na. Tiningnan pa nito ang relo sa bisig niya tsaka ako tinulak ng bahagya palapit sa pintong nakakonekta sa stage. Nilukob muli ng kaba at takot ang dibdib ko. Ngunit sa isiping huling gabi na ay nagkalakas ako ng loob. It's a brilliant night. Get ready to wave your money and throw it all at the one and only sexy, charismatic Magdalene! Mabilis na tumutok ang spotlight sa pinto kung nasan ako at naghiyawan ang mga kalalakihan matapos makita ang refleksyon ko ron. I can't believe they are wasting their money on this. For me, mga hayok ang laman at mahilig sa tawag ng laman. Katulad kahapon ay marahan akong lumabas. Lumibot pa ang tingin ko sa kabila ng suot kong maskara. Halos lahat ay nasa unahan na at tila sabik na masilayan ako. May isa pa na winawagayway ang makapal niyang salapi, nakagoma at pulos lilibuhin. At kahit nasisilaw sa liwanag ng spotlight, ay pinilit kong umisi. Crave for me. Ngunit nawala ang ngisi ko at muling kumabog ang dibdib ko matapos umalingaw-ngaw ang malamyos na musika. Ginalaw ko ang bewang ko at sensual na hinawakan yon pataas. Ngayon na lang, hindi ko nababalikan. Naghiyawan sila at maiilan pang pinilit makasampa sa stage matapos kong hagurin ang leeg ko pababa hanggang sa makinis kong tiyan. Pinasadahan ko rin ng haplos ang mga hita ko na nakipagpagulo sa karamihan. Tumalikod ako at gumiling. Tinagilid ko pa ang ulo ko at sensual na kinagat ang labi ko. Lahat yon ay pikit mata kong ginawa. Nilulunok ang natitirang dignidad ko. Umaasang pagkatapos nito ay magagawa ko pa sanang maibalik yon kahit malabo na. Lumakas ang sigawan at lalo silang nagtipon sa harapan ng stage. Nagsisipaghaba ang mga kamay nila at pilit akong inaabot. Nginisihan ko sila at iniwanan ng nakakaakit ng ngiti. Ano ba? Napasigaw ako matapos makaramdam ng haplos sa puwetan ko. Tumigil ako sa pagsayaw at napaatras. Maging ang musika ay tumigil din. Agad kong sinamaan ng tingin ang lalaking malapit sa akin. May katandaan na, ngunit maganda ang pangangatawan. Nangilabot pa ako nang pinasadahan ako nito ng tingin at tumitig sa maselang parte ng katawan ko. Agad ko yung tinakpan at ninais na makaalis doon. Napupuno na ng takot na maulit ang paghaplos ng kung sino. Ngunit isang hakbang pa lamang paalis ang nagawa ko ay nagkagulo ang lahat matapos makarinig ng siren ng mga pulis. Takbo! Mahuli tayo! Nahilo ako sa nagkakagulong mga tao at hindi alam kung saan tatakbo. Nakita ko pa ang mga babae na nagmamadaling makalabas ng kwarto. Natulos ang paa ko at walang direksyon na naglakad. Hindi alam kung saan kukubli upang hindi mahuli. Akala ko ba safe na itong club? Bakit may pulis? Dinig kong sigaw ng isang lalaki. Nakalahati na ang tao ron at halos nagtutulakan na palabas. Isang daanan lang ang tungo at duda akong makalalabas ng matiwasay mula ron. But there's no other way. Bumaba ako at pilit sumabay upang makalabas. Hindi na ata nila pansin kahit nakasabay pa nila ako. Hindi ko rin alintahanang makisiksik kahit halos hubad ang suot at pulos mga kalalakihan ang nagdidikit. Ang importante ay makalabas ako dito. Mas malaking iskandalo kapag nakuha ko ng mga pulis at lumabas sa telebisyon ng itsura ko. Baka tuluyan na akong itakwil ni tatay kapag nangyari yun. And no, kailangan kong makalabas ng buo at hindi mahagip ng kahit anong kamera kung meron man. Ang tingin ko ay sa daan lamang at ang isip ko ay kung paano makakalabas dito. Ano? Natakpan ng malalaking kamay ang bibig ko at nakaramdam ng paghatak sa akin. Nanlalaki ang mga mata ko nang makitang umiba kami ng direksyon. Nahiwalay kami sa mga nagkakagulo palabas. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong. Pilit kong inaalis ang kamay niya at tinutulak. Masyado siyang malakas at ni baklas ng bahagya ay hindi ko magawa. Ngayon ako nagsisisi na pumasok pa sa ganitong trabaho. Paano kung pulis itong humahatak sa akin? Paano kung isang lalaki na naman at balak akong pagsamantalahan?
Nagtubig ang mga mata ko nang makita na sa isang pulang sasakyan ang diretsyo namin. May nakasandal pa ron na isang lalaki na hindi maipinta ang itsura. Tiningnan lang ako nito at napailing. Itim ang mga mata niya ngunit halata ang mga freckles sa muka. "Last mo na to ha?" Hinagis nito ang susi sa lalaking may hawak sa akin bago tumalikod at sumakay sa isa pang sasakyan. Hindi ko alam kung sang parte kami ng lugar naroon. Naririnig ko pa ang ingay ng siren ng mga pulis at iilang sigaw. Ngunit mas nakatatakot na hawak ako ng isang lalaki ngayon. Tila mas gusto ko pang magpahuli sa mga pulis kaysa mapagsamantalahan. Dinibot ko ang tingin ko at wala namang nandito bukod sa sasakyan niya. Madamo ang lugar at may lumang lamppost sa gilid. Malabo na ang ilaw noon at hindi sapat upang maliwanagan ang buong paligid. Kumabog ang dibdib ko nang marahas na buksan nito ang pinto ng sasakyan. Kinabahan kung paano marahan ako nitong inalalayan pa upuron. Agad niyang inalis ang kamay niya sa bibig ko at mabilis na lumabas. Nasa mute ko pa ang pabango niya na nakapagpatigil sa aking sumigaw. Ni hindi ko siya nasulyapan sa bilis ng galaw niya. Gusto kong hatakin ang kamay niya, ngunit nasarado at nakalak na ang pinto. Pinilit ko pa yung buksan ngunit ayaw.